Bago ko po simulan ang kwento, lubos po akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain po kayo palagi at ilayo sa mga mabibigat na problema. Simulan na natin. Kung akala nyo na ang kasama natin sa mundo ng mga tao ay mga mortal lamang, ako ang magpapatunay na hindi yan totoo. Sir Casper, ako si Romulo. Kung tawagin nila ay Mulo. Hindi po ako babanggit ang pangalan ng bayan ko dahil pinagbabawal ito ng mga taga rito at kailangan kong makisama. Patago akong nagpadala ng karanasan ko sa iyo, Sir Casper. Pinangako ko na lang sa mga kamag-anak ko na itatago ko ang pangalan ng bayan namin. Parte pa rin ito ng NCR, kaya lamang malawak ang lupain dito at ang mga may-ari mayayamang tao na ang kanilang mga pamilya nasa ibang bansa na. Hindi kami mayaman at hindi rin naman mahirap. Kami siguro ang masasabing pamilya ng mga politiko na walang sinabi sa buhay. Ang lolo ko ay dating mayor ng bayan namin. Panahon pa ni Marcos Sr. at tapat ito sa kanyang tungkulin, kaya wala kaming kayamanan. Tanging itong lupain namin sa liblib na lugar ang naiwan sa tatay ko. Sadyang maliit lamang ang aming angkan. Ang tatay kong solong anak at ang lolo kong solong anak din. At ang iba naming kaanak nasa Amerika na. Ako ay matandang binata na ngayon at negosyante din. May pag-aari akong gawaan ng sasakyan at ilang commercial space sa Kabayanan. Ang puhunan ko ay galing sa dugot pawis ko sa bansang Dubai. Sa awa ng Diyos ay isa akong mechanical engineer at matilino ako mula pa elementarya pa lang. Namana ko ang talino ko sa lolo ko. Kaya wala akong failure sa pag-aaral at pagninegosyo. Hinayaan ako ng itay na mabuhay na malaya at hinayaan niya akong matuto sa sarili kong pagsisikap. At ngayon ko naunawaan na kaya pala niya iyon ginawa sa akin dahil maaga siyang mawawala sa amin para matuto akong lumaban sa buhay na mag-isa. Edad 40 ay iniwan na niya kami. Atake sa puso ang dahilan, gaya ng ikinamatay ng lolo. Kaya lang nang mamatay na ang lolo at itay ko dahil sa sakit nila sa puso, kami na lang ni inay ang natira sa Kabayanan. At dahil dalawa na lamang kami, naisipan ng inay na magbahay na kami sa namana ng itay na lupain sa lolo ko. Wala na tayong gagawin dito sa Kabayanan, anak. Ikaw naman, ayaw mo nang mag-asawa. Pabalik-balik ka na lang sa Dubai. Ayaw ko na dito sa Kabayanan. Gusto ko nang magtanim ng halaman at gulay. Lalo akong nanghihina dito sa syudad. Sige po, Nay. At may pera naman ako para sa bahay natin. Bago ako bumalik ng Dubai, aasakusahin ko po ang bahay natin sa bukid ng lolo. No, anak. Ang gusto ko, ipagbili mo na ang bahay at lupa natin dito. Gusto ko ang bahay natin sa bukid ay yung malaki at may malawak na terrace. Kagaya ng bahay namin noon. Gusto kong mamahinga, anak. Yung may tumba-tumba ako sa balkonahe at nagbabasa ng libro at sariwang hangin ang nalalanghap ko. Matanda na rin ako, anak. Ayaw kong maging pabigat sa iyo. Hanggat malakas pa ako, kailangan kong maging handa. Naunawaan ko naman ang inay dahil naabot ko pa ang luma nilang bahay sa katabi naming probinsya. Kung saan nagmula ang angka ni inay, malaki rin ang bahay na nila doon at may malawak na terrace. Tapos napaka-presko nga naman sa pagkaramdam. Kaya alam kong sanay sa bukid ang inay ko at alam kong makakaya niyang manirahan sa naiwang lupain ng itay sa amin. Sino ba naman ako para hindi sundin ang kagustuhan ng aking inay? Wala naman akong kapatid. May mga ipo naman kami. Maging ang inay, may sarili itong pera. At may naiwan namang pera sa akin ng itay. Sapat na para hindi kami magutom ng inay.
At ang bahay namin dito sa Kabayanan, alam kong malaki ring halaga ang mapepera namin. Pag naipagbili ko ito, kayang-kaya ko kaagad na makapagpagawa ng malaking bahay sa bukid. Agad kong sinunod ang kagustuhan ng inay. Lahat ng hiniling niya ay tinupad ko. Sa loob ng 5 buwan nangyari ang gusto niya. Ang nakabili naman ng aming lupa at bahay ay hindi rin iba sa amin. Kaya naman habang ginagawa ang bahay namin sa bukid, nananatili kami sa Kabayanan. Kita ko ang kasiyahan ng aura ng inay. Para sa akin, napakasaya ko na rin. Dahil kami na lang ng inay ang magkasama sa buhay. Salamat anak. Makakabalik na ako sa pamumuhay sa bukid. Sa ganyang lugar naman ako lumaki at ngayon masaya ako anak. Kasi babalik na ako sa lugar na kinalakihan ko. Pakiramdaman mo rin inay ha. Kasi po hindi matawang lugar natin at kukunti ang kabahayan kasi malalawak ang lupain nila. Mayayaman ang ating kapitbahay doon. Mansyon na bahay ang bakasyonan ng mga mayayamang American citizen na. Kaya baka po mainip ka. Pangako anak, doon talaga ang gusto ko. Buhay pa ang itay mo, inokumbinsin ko na doon na tayo manirahan. Ayaw naman ng itay mo dahil hindi daw maganda ang history ng lugar. Ewan ba sa tatay mo? Hindi naman pinaliwanag sa akin kung ano ba yon. Hindi ko pinansin ang sinabi ng inay. Kasi wala na naman ang itay. Wala na akong matatanong. Tsaka sa isip ko makabago ng panahon natin. Kaya kung ano man ang kwento ng lupain namin, deadma lang ako. Buong akala ko doon na lang iikot ang buhay namin ng inay. Yun bang magiging simple na lang kaming mamamayan sa bukid? Malawak din naman ang pinamana ng itay para sa amin. Malawak ito para sa amin ng inay. Ilang ektarya din at tahimik ang lugar. At may napakalaking national highway sa gitna ng mga lupain. Kaya mahal na ang presyo ng mga lupain sa lugar na yon. Napag-aralan ko na rin ang lugar na iyon. Dahil noong kabataan ko, may maliit na kubo ang itay. At pag gusto nitong mamahinga, isinasama niya ako at nakakailang araw kami doon. Kitang-kita ko ang pagbabago ng ginagawa ng gobyerno. Mapadali ang lahat para sa mga tao. Kaya ang malalaking highway ay dumaraan sa gitna ng kabundukan at pabor sa amin. Habang ginagawa ang aming bahay sa bukid, binabantayan ko ito. Dahil talagang napakaraming manloloko ngayon. At kung hindi ko ito babantayan, tiyak hindi magiging matibay ang bahay namin ng inay. At sa loob lamang ng 5 buwan, nagawa na ang bahay na pinapangarap ng inay. Mataas na bahay at may malalaking haligi. At sa taas nga, ang request ng inay, ang malawak na balkonahe. Tanaw na tanaw ko na ang malalaking bahay bakasyonan ng mga mayayamang taga-syudad na kapitbahay namin pag nasa balkonahe ako. Masasabi kong kay swerte namin ng inay sa aming mga kapitbahay. Walang maingay sa paligid. Kaya pa kaming nakakatulog sa gabi. Hindi tulad sa Kabayanan na halos araw-araw may nag-aaway at may malalakas na tugtugan. Talagang ang kanilang mga lupain ay sinadya nilang lagyan ng malalaking mansyon na style bakasyonan. Siguro pag umuwi sila ng Pilipinas, doon sila naninirahan at pagbabalik na muli sila sa ibang bansa, wala na namang tao sa kanilang mga bahay. Naisip ko tuloy na kung ang lolo ko ay kagaya ng ibang politiko, malamang may mansyon na rin kami sa lugar na iyon. Kaya lang hindi ganon ang lolo ko. Dugot pawis niya ang pinambili ng lupaing ng mana ko. Alam ko at ramdam kong ligtas kasi sa lugar na iyon. Tinatanaw ko na masisipag ang mga caretaker sa mga mansyon. Malinis ang kanilang kapaligiran. Kami lang ang may pinakamaliit na lupain sa lugar. Ang mga kapitbahay namin may malalawak na lupain na halos hindi malipad-uwak, sabi nga ng mga matatanda sa una. Gayunpaman, hindi naman kami nagpatalo ng inay. Malaki rin ang aming medyo mansyon para sa akin. Kahit pa ang style luma at hindi porong semento,
Para sa akin, mansyon na rin itong maituturing. Yun kasi ang gusto ng inay. May malaking balkonahe at may dalawang malaking kwarto. Malaki ang kusina at may malaking sala. At ang silong ay parking lot ng dalawa kong sasakyan. Masaya na ako at pinalinis ko din ang kapaligiran upang makapagtanim ng halaman at gulay ang inay. Pansamantalang hindi ko muna pinabakuran ang aming paligid. Dahil ang nasa isip ko, hindi naman matao ang lugar. Kahit bumalik ako ng Dubai, may tinatawag namang pamangkinin ang inay. At ito ang nakakasama niya sa bahay. Kaya sanay na ako na iwanan ko ang inay, mag-isa. May mga kamag-anak din kasi siya na tinitignan-tignan din naman siya pag wala ako sa Pilipinas. Nakakapagod ang pinili kong propesyon, kaya dapat panindigan ko. Hindi kami mayaman at sanay akong magbanat ng buto. Ganoon umiikot ang buhay ko. Aalis ako ng bansa at babalik. At buong akala ko ganoon na lang. At wala namang nangyayaring kakaiba sa buhay ko. Pero nagkakamali pala ako. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay pinatotohanan po mismo ng mga taga rito sa barangay namin. Maging ang barangay captain namin ay makakasama sa kakaibang kwento ng buhay namin ng inay. At ako man hindi ko po sukat akalain na kami ng inay ay magiging parte ng kwentong ito. Taong 1995, nagsimula ang kakaibang pangyayari sa buhay ko. Nag-resign na kasi ako sa trabaho ko sa Dubai. May edad na rin kasi ako noon at lumalala na ang sakit ko sa mata. Madalas na ang pagkirot ko ng mga mata ko noon. Lumalabo at mataas na ang grado ng mata ko. At hindi ako nadaing sa inay. Ayaw kong mag-isip ito, tsaka hindi naman malala sabi ng doktor. Ganon daw talaga kasi nakababad ang mata ko sa computer sa Dubai. Anak, kung ako ang inaalala mo, abay bata pa ako ha. Kita mo ang gulayan ko at mga orchids ko. Ako ang nagtanim niyan. Daming nadayo dito at tungtuwa sa mga tanim ko. Mag-enjoy ka lang anak ha, at ako'y maraming kaibigan dito. Naiinggit kasi ako sa iyo inay. Sarap buhay mo dito sa bukid. Habang ako, kasama ko ang mga bababaho sa Dubai. Kaya palalakin ko na lang ang gawaan ko ng sasakyan sa bayan ay. Natawa naman ang inay ko sa tinuran ko. At masaya na rin daw siya na makasama na ako habang malakas pa siya. Basta anak, huwag kang magugulat ha. Marami akong kaibigan dito. Sa katunayan, yung ibang halaman ko galing sa kanila. Inay, huwag mong sabihin na natawid ka ng highway ha. Huwag mong gagawin yun. Delikado. Malawak ang national highway. Hindi basta highway yan. Malalaking truck ang nadaan dyan, mabibilis pa. Hindi ha. Sila ang nadayo sa akin dito. Lagi kaming nagkakabe sa maliit kong kubo sa tabi ng aking halamanan. Inay, ingat. Hindi natin sila kilala. Baka mamaya masamang tao ang mga yun ha. Lagi akong wala dito. Ang akin po ay paalala lang naman inay. May pagtataka man sa aking isipan. Pero hindi ko binigyan ng masamang kahulugan. At hindi ako nag-isip ng kakaiba sa ikinakwento ng aking inay. Sa isip ko na lang, siguro ang mga naging kaibigan ng inay ay ang mga caretaker ng malalaking bahay na bakasyunan na tanaw naman mula sa bahay namin. Marahil ang kanilang mga hardin ay galing sa ibang bansa. Yun na lang ang pilit kong iniisip. At napansin ko rin sa inay na para bang lumakas ito. Buhat ng iwanan ko nung bumalik ako sa Dubai. Sino ba naman ako bilang anak para kontrahin pa ang kanyang kaligayahan? Masaya ako na nakikita ko ang aking ina na malakas at masigla. Natanaw ko mula sa balkonahin namin ang malawak niyang hardin at mga gulay na kayayabong. At nagtataka ako
kung saan kumukuha ng abono ang inay. Muli inisip ko baka naman tinutulungan ito ng kanyang mga pamangkin na dumadayo minsan dito sa kanya. Tuloy lang ang buhay at ako naman ay nagsimula na mag-concentrate sa negosyo ko sa kabayanan. Pinalaki ko ang aking gawaan ng sasakyan at namili ako ng mga maliliit na lote at pinatayuan ko ito ng mga commercial space. Malaki rin ang aking income dahil na rin na solo rin naman ako sa buhay. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw ko ng mag-asawa pa. Hindi kasi ako nagkakagusto sa mga babae, lalo na kung may nakita agad akong hindi maganda sa kanya. Marahil sabi nga ng mga kaibigan ko, pihikan daw ako. Wala akong magagawa, nasa lahi kasi ng lolo ko ang mga matatandang binata. Kaya nga hindi dumadami ang aming angkan dahil kukonti lang kami at hindi dumarami. Dumaan pa ang ilang taon at kay ganda naman ang takbo ng aking negosyo. At pag ako'y walang ginagawa, namamahinga ako sa terrace ng inay. Napakalawak ng lupain sa aming paligid na pagmamay-ari ng mayayamang pamilya. Kailinis ng kanilang kapagligiran. Iba talaga kapag may pera. Kayang bumayad ng tauhan. Mga caretaker na kasisipag. Para akong naka-aircon kay sarap ng hangin. Bumili na rin ako ng sarili kong tumba-tumba para tigisa kami ng inay. Pero nagtataka ako. Para bang palaki ng palaki ang mga mansyon na natatanaw ko mula sa terrace ng inay. Hindi ko man nalalapitan ang mga mansyon na iyon, pero sobrang gaganda naman. At hindi pa rin ako nakakakita ng mga taong lumalakad sa highway. Talagang pribado ang lugar namin, kahit liblib at bukid. At ang nasa isip ko, iilan lang ang nagmamay-ari ng mga lupaing malalawak na iyon. Dahil parang isa ang style ng mga bahay nila. Napakaswerte naman namin ng inay, sa isip ko, dahil payapa kaming mabubuhay at hindi kami magkakaroon ng problema sa ibang tao. Dahil nga mayayaman ang aming mga kapitbahay. At iyon ang akala ko. Isang umaga, papasok na ako noon sa aking gawaan ng sasakyan. Napalingon ako kay inay para itong may kausap. Pero wala naman akong nakikitang tao. Inay, ang aga mo naman sa halamanan mo. Mag-almusal ka muna. Sino ang kausap mo? Wala naman akong nakitang tawa. Pumasok ka na anak sa trabaho mo at ako na ang bahala dito. Nagkape na ako. Sige na anak. Mag-iingat ka. Dahil may kausap akong kliyente noon, dalian akong umalis. Wala naman kasi akong nararamdaman na kakaiba kay inay. Masaya ako at tingin ko sa kanya ay sobrang libang na libang siya sa kanyang ginagawa. Sa edad niya, alam kong napakalakas nito. Kaya masaya ako dahil nakatutok ako sa aking trabaho at sa munti kong negosyo. Pero sa araw-araw na dumaraan, nagdududa na ako. Palawak kasi ng palawak ang halamanan ng inay. At ang gulayan namin, lumalago. At kay gaganda talaga ng kanyang mga pananim. Nagtataka ako kung saan niya dinadala ang mga bunga ng tanim niyang gulay. Maging ang mga bulaklak ng kanyang mga orchids ay para bang nawawala na lang. At hindi ko alam kung saan dinadala ng inay. Kaya ko mang magdamdam sa akin ng inay. Pero tinapat ko ito at sinabi kong parang may kakaiba na sa kanyang halamanan at gulayan. Inay, wala naman akong nakikitang ibang tao na napunta dito. Saan mo dinadala ang mga bulaklak ng orchids at mga bunga ng gulayan mo? Anak, hayaan mo na kasi ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Inay, wala namang masama sa araw-araw mong ginagawa. Ang akin lang, paano mo napapalago at napapalawak ang gulayan at ang taniman mong orchids? Paano mo yun nagagawa gayong tayo lang dalawang tao dito? At ang pamangkin mo mula nang dumating ako galing Dubai, hindi na bumalik dito.
Inay naman eh, tinatakot mo naman ako. Katahimikan lang ang nangyari sa amin ng inay ng mga oras na iyon. Tumangaw lang ito at hindi na nagsalita pa. Hindi ko nagawang pilitin ng inay. Hinayaan ko pa ng ilang araw. Sa isip ko baka sakaling magtatapat na siya sa akin. Pero kakaiba na talaga ang nangyayari. May mga nakakausap akong kamag-anak niya at pilit kong tinatawagan at sinasabi kong kamustahin naman nila ang inay at puntahan sa bahay namin. Nagtataka tuloy ang aking mga tiyahin at tinatanong ako kung may problema daw ba ang inay. Sinabi ko na lang na sila na lang ang humusga at sinusunod naman ako ng iilang kamag-anak namin sa side ng inay. Ano ka ba, Molo? Kala mo naman kung ano nang nangyari sa kapatid ko. Natanda ka na talaga, aba. Mag-asawa ka na para hindi sa inay mo ikaw nakatutok. Saad ng tiya ko na nagtataka sa pamimilit ko. Medyo malayo din kasi ang bahay nila sa amin. Pumupunta nga sila sa aming bukid at kinakamusta ang inay. Hindi ko sila kinakausap habang kaharap nila ang inay. At pag sila nagsisiuwian na, isa-isa ko silang tatawagan. Kita ko ang itsura ng inay na takang-taka at bigla siyang binisita ng kanyang kapatid at mga kamag-anak. Molo, wala naman kaming makitang kakaiba sa inay mo. Ang malawak na gulayan at taniman ng orchids. Hindi niyo ba napuna? Ang lawak na tiya at siya lang ang gumawa noon. Hindi ba kayo nagtataka ha? Nakita naman namin ha. Normal lang naman. May dala pa nga kaming kalabasa at patola. Molo, ikaw ba? Ay okay ka lang? Baka naman ikaw ang may problema. Ang mga orchids, normal lang naman ang lawak. Kayang-kaya iyon ng inay mo. Pahinga ka nga muna, Molo. Relax at baka ikaw ang may problema. Hindi na ako nakipagtalo sa tiya ko. Maging sa ilang kasamahan niya nang pumunta dito sa bukid namin. Nambuna ko iisa ang kanilang nakikita. Maliit lang daw na halamanan at tama lang daw naman ang lawak ng gulayan. Na kayang-kaya daw naman ng inay ko. Pumasok sa isip ko na parang magkaiba ang nakikita namin. Iba ang nakikita ko at iba ang nakikita ng mga tiyahin ko. Muli si inay ang kinausap ko. Halata ako sa kanya na umiiwas na siya sa akin. Mula nung tapatin ko siya. At naisip ko sa sarili ko. Ano kaya at bigla akong umuwi. Bara-bara. Alis ako pero babalik din ako kaagad. Titignan ko kung ano ang reaksyon ng inay. Noon ko lang kasi iyon gagawin. Dati aalis ako 7:00 ng umaga. At babalik na rin ako 7:00 ng gabi. Pero ngayon, nagbago na ang plano ko. Susubukan ko at lagi kong patagong huhulihin kung ano man ang sekreto ng inay. Dahil para sa akin, kakaiba na ang nangyayari sa lupain namin. At nahalata kong may inililihim ang inay sa akin. Lalo akong hindi matahimik. Mula nga sa kinatatayuan ko sa teres namin, tanaw na tanaw ko ang napakalawak na halamanan ng inay. At ang napakaraming bulaklak ng kanyang mga orchids. Iba't ibang kulay ang kitang-kita ko at hindi pa naman ganon kalabo ang mata ko. Kahit papano, naipagamot ko naman ito at hindi naman naapektuhan ang aking paningin. Ang malawak na gulayan na halos ang buong lupain na namin ay halos matampos na. Pero para sa mga tiyahin ko, ay napakaliit lamang daw ng gulayan at taniman ng halaman ng inay. Kaya iyon ang aking pinagtataka at hindi ako papayag na hindi ko malalaman ang totoo. Kababalaghan para sa akin at isang malaking katanungan sa aking isipan ang kakaibang nangyayari. Kinabukasan nga, maaga akong nagpaalam sa inay. Hinanap ko pa ito at nakita ko ang inay. Malayo na sa aming bahay. At nakangiti itong kumakaway sa akin.
Nagdidilig na ito ng kanyang mga halaman. 6 pa lang ng umaga noon. "Inay, ang aga mo naman. Magkape ka muna, baka magkasakit ka." Sigaw ko. "Tapos na anak, kanina pa. Sa kubo ako nagkape. Mag-iingat ka ha." Sa isip ko, babalik agad ako at alamin kung ano ang nangyari pag wala ako. Nagpark ako sa tabi ng highway, 30 segundo, at kaagad akong bumalik sa bahay namin. Hindi ko inilapit sa bahay ang kotse ko at nilakad ko lang ang pagpasok sa gate namin. Malayo pa lang ako, rinig ko na ang boses ng inay na may kausap ito. Natawa pa at nagkukwento. Bahagi akong nagtago sa makapal na halaman niya sa likuran ng kubo. At nagulat ako nang may matatandang babae at lalaki ang nagtatanim at naglilinis ng gulayan, pati mga halamanan ng inay ko. Sila ang kausap ng inay at halata kong masaya ito habang kausap ang nasa 5 taong hindi ko mga kakilala. Halos isa-isa kong tinitignan ang mukha ng 5 taong iyan. Pero hindi ko talaga sila kakilala. Halos kasing edad lang sila ng inay. Pero talagang hindi ko maisip kung mga taga saan ba ang mga ito. Imposible namang kamag-anak namin sila. Dahil kilala ko naman lahat ang mga kaibigan ng inay sa side niya. Palaisipan talaga sa akin ang nangyayari. Pumasok din naman sa isip ko na walang masama sa ginagawa nila. At mabuti nga at nagkaroon ng kaibigan ng inay. Pero ang tanong ko sa aking sarili, mga taga saan ang mga taong ito? Dahil hindi naman mataong lugar ang nasasakupan ng barangay namin. Agad ko din namang naisip na baka mga caretaker ito na mga mayayamang kapitbahay namin. Kaya hindi ako nag-isip ng masama at pumasok din sa isipan ko na kaya pala lumalawak ang halamanan at gulayan ng aking inay ay dahil sa kanila. Tinutulungan nila ang inay at walang masama doon. Pero bakit ako lang ang nakakakita sa malawak na taniman ng inay? Bakit hindi nakikita ng mga bisita ng inay noong nakaraang araw? Napakaraming tanong sa aking isipan. Pero nag-isip ako kung magpapakita ba ako sa kanila. Baka masamain ng inay at mapahiya sa akin ang kanyang mga bisita. Kaya ng araw na iyon ay pinalampas ko muna ang lahat. Umalis ako at nakalabas muli ng aming gate na hindi namamalaya ng inay. Bumalik ako sa aking opisina at inasikaso ang mga kliyente kong nagpapagawa ng mga sasakyan. At muli na akong naging busy. Ang iniisip ko na lamang, hanggat walang nangyayaring masama sa inay ko at sumasaya naman ito. Sino ba naman ako para tumutol? Maganda naman ang nangyayari sa inay. Masayahin naman ito, kaya hinahayaan ko na lamang. Dumaan pa nga ang mga buwan at para bang ang napapansin ko sa inay ay lalo itong sumisigla. At parang ang mas malakas pa ito sa akin. Kaya pabiro kong tinatanong ang inay. At sinasabi kong siya yata ang may anting-anting. "Inay, natanda na ako ha. Pero bakit ikaw natatiling malakas? Pakaramdam ko tuloy para sa ating dalawa, mas mauuna akong manghina, nay. Ang liksi mo, inay, oh, sa totoo lang. Ano bang sekreto mo? Pahingi naman ng tip." "Ayaw mo kasing kumain ng gulay, anak. Kumakain ka sa labas araw-araw at dumarating ka dito sa bahay natin na kapag hapunan ka na. Paano mo makakain ng mga niluto kong gulay?" Katuwiran ng inay sa akin. At habang kinakausap ko siya, wala naman akong makitang mali sa kanya. "Hayaan mo po, inay. At ipagtabi mo ako at kakain ako pagdating ko sa gabi. Pangako po, inay." Hanggang isang araw, bigla akong umuwi at ang inay, malayo pa lang ako, rinig ko na ang halakhak nito. Mukhang marami na namang bisita ang inay
dahil may naririnig akong mga boses. Napapatakbo akong pumasok sa gate namin at dumiretso sa kubo ng inay, katabi ng kanyang halamanan. Nanlaki ang mga mata ko. Ang daming bisita ng inay. At lahat, hindi ko naman kilala. Inay, sino po sila? Hindi po natin sila kamag-anak ah. Sino po kayo? Pasensya na po ha. Caretaker ba kayo ng malalaking bahay bakasyonan na kapitbahay namin? Niko, baka mapagalitan kayo ng mga amo nyo. Makakauwi na po kayo. Anak, huwag kang bastos. Matagal ko na silang kaibigan. Tsaka wala namang masama, hindi ba? Tinutulungan pa nga nila ako sa aking halamanan at gulayan. Inay, hindi natin sila kilala. Ano ka ba? At bigla na lang akong nakaramdam ng matinding antok. At hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Pagkagising ko, nasa kwarto na ako. At halos 5 oras na pala akong tulog. Agad kong hinanap ang aking inay. At nasa kusina na ito. At naghahain na ng hapunan. At para bang walang nangyari. Anak, tara. Kakain na. Nagluto ako ng gulay. Mukhang kulang ka na sa sustansya. Nahilo ka kanina. Paano kung nagdadrive ka pa nun? Aba, baka maaksidente ka. Hindi na ako nakipagtalo sa inay ko. Nagsalo kami at napakasarap naman ang luto nitong ulam na gulay para sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit parang gumaan ang loob ko sa mga kaibigan niya at hindi na ako nagtanong sa kanya. Para na rin wala kaming pagtalunan. Matapos namin kumain, nagkape lang ako sa balkonahe namin at napaisip pa rin ako at nakatitig ako sa malalaking bahay bakasyonan na aming mga kapitbahay. Nilibot ko rin ang aking paningin sa aming lupain. Mukhang kailangan ko ng lagyan ng pader ang palibot nito at hindi na ako magpapaalam pa sa aking inay. Kinabukasan, agad akong kumausap ng mga kaibigan ko at humingi ako ng tulong na sukatin muli ang lupain ko at sinabi kong palalagyan ko ito ng matataas na pader. Walang kaalam-alam ang inay ko sa bala ko. Sinadya ko ito na hindi sabihin sa kanya. Upang magkaroon naman kami ng privacy, ayaw ko rin naman araw-araw ay napakaraming tao ang pumapasok at lumalabas sa lupain ko. At ilang araw pang lumipas, nagsimula na nga ang mga tauhan ng kaibigan kong engineer. At sinukat na nila at nagplano na sila para sa napakataas na pader na ipapagawa ko. Kita ko ang reaksyon ng inay. Nanlalaki ang mga mata nito. At alam kong ayaw niya na palagyan ko ng bakod ang palibot ng aming lupain. Pero wala siyang nagawa dahil hindi ako pumayag. Anak naman, para tuloy akong nasisikipan at hindi makahinga. Ayaw ko nang masyadong mataas na pader ha. Dapat kita ko pa rin ang bahay ng mga kaibigan ko. Hindi na ako sumagot at hindi ako interesado sa opinyon ng inay. Basta ako ang masusunod at nararamdaman niya na hindi na ako papayag muli sa hiling niya. Ilang araw pang nakikiusap ito na wag daw pader ang ipapagawa ko. Ang gusto daw niya ay kita pa rin niya ang bahay ng mga kaibigan niya. Pero nahalata na niya sa aking kilos na wala akong balak sumunod sa kanyang sinasabi. Alam ko namang hindi ganun kadali na matapos ang pinagagawa kong pader. Araw-araw ko itong binabantayan at halos 1 buwan ding hindi ko nakikita ang mga kaibigan ng inay. At dahil araw-araw akong nandun sa aming bahay, pinagmamasdan ko ang kilos ng inay. At ramdam kong tumamlay ito. Hindi pala salita at laging nasa malayo lang ang tingin. Tuwing umaga, hindi na siya nagkakape sa kanyang kubo. Tanghali na itong gumising. Nag-aalala tuloy ako sa kanyang kalusugan. Muli ko itong kinausap at nakiusap muli sa akin. Sinabi niya sa akin na palagyan ko daw ng daan o gate ang likurang bahagi ng lupain namin. Para daw nakakalabas siya patungo sa mga bahay ng kaibigan niya. At wala naman akong nagawa kung hindi gawin ang gusto nito. Sige po inay, pero
Ayaw ko na araw-araw nandito ang mga kaibigan mo ha. Nakakahiya sa kanilang mga amo. Naaabala sila inay at hindi nila obligasyon ang halamanan at gulayan mo. Ano anak kong sabihin ko sa iyo na hindi sila caretaker? Sila mismo ang may-ari ng mga naglalakihang bahay bakasyunan na natatanaw natin. Wika ni inay na halos hindi ako makapaniwala. Liga inay, mayayaman sila. Bakit parang hindi naman halata sa itsura ng kanilang pananamit? At may mayayaman bang marunong maghalamanan at gulayan? Nakakapagtaka naman yata inay. Ako yata ang niloloko mo eh. Mulo, pinalaki ka naming magalang at hindi mata pobre ha. Sa side ng itay mo alam mong bawal ang ganyang pag-uugali. Hindi porket hindi mapustura ang pananamit ng mga kaibigan ko ay mahirap na sila. Baka anak mapahiya ka at hindi natin alam. Mga milyonarya pala sila. Milyonaryo o milyonarya, naabutan kong nagbubungkal ng lupa eh. Gusto ko pang makipagtalo kay inay, pero mukhang hindi ako mananalo. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko na ako na mismo ang kikilala sa mga taong iyon. Hindi ko alam kung bakit mabigat ang kalooban ko sa mga kaibigan ng inay. Halos kasing edad lang naman niya ito at mukha namang harmless o mukhang mga simpleng tao lamang kahit pa sila ay mayayaman. Ang pinagtataka ko lang kay inay, talagang napakalapit ng loob nito sa kanyang mga kaibigang iyon. Kaya naman sinabi ko sa kaibigan kong engineer na lagyan na lang ng isang maliit na gate sa dulong bahagi ng lupain ko. Sinabi ko sa kaibigan ko na hiling iyon ng aking inay at ayaw ko nang makipagtalo pa. Sinunod naman ito ng aking kaibigang engineer. Halos isang buwan nilang ginagawa ang mataas na pader sa palibot ng aking lupain. At kung nasa baba ka ng bahay namin, hindi na matatanaw mula sa halamanan ni inay ang mga malalaking bahay. Matatanaw na lang namin ito sa taas ng bahay namin sa aming balkonahe at doon lang makikita ang malalaking bahay bakasyunan na pag-aari nga daw ng mga kaibigan ng aking inay na mga mayayaman. Na sa totoo lang ay hindi ko naman ito pinapaniwalaan. Tuloy nga lang ang buhay namin ng inay at nasunod ang gusto niya. Paminsan-minsan nagiging busy ako sa aking hanap buhay at alam kong pag wala ako sa bahay, andon muli ang napakaraming kaibigan ng inay. Kaya naman isang araw binigyan ko ng oras at sinubaybayan ko ang pamumuhay ng mga kaibigan ng inay. Paminsan-minsan ay umiikot ako sa lugar nila at pinagmamasdan ko ang kanilang mga malalaking bahay. At naging hobby ko na iyon tuwing darating ako sa hapon bago ako papasok ng aming bahay. Inisa-isa kong silipin ang bahay ng mga kaibigan ng inay hanggang isang araw may natuklasan ako. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita sa loob ng kanilang bakuran. Ang isang malaking bahay na iyon na malapit sa amin na ang nakatira ay ang mag-asawang matanda na nahahalata kong malapit ang loob doon ng inay. Sa malayo ko ipanark ang aking kotse at nilakad ko ang likod ng bahagi ng bahay nila na nagkataong wala pang pader ang palibot ng bahay nila. Nasilip ko nga ang loob ng kanilang bakuran na hindi pang karaniwan ang kanilang mga kagamitan. Mga antigo at mukhang hindi ito nabibili sa Pilipinas. Mahalata na mga imported ito at antique na. At hindi naman ako mangmang pagdating sa presyo ng mga kagamitang iyon. Alam kong milyon ang halaga ng kanilang mga kasangkapan at mga reboltong naglalakihan. Mga malalaking vase na kasing laki ng tao. Iniisip ko na lang na napakayaman talaga ng kaibigan ng inay. Ilang araw pa nga na paulit-ulit akong bumabalik sa bahay na iyon at pinagmamasdan ko kung may dumadating bang mga kamag-anak o anak ang mag-asawa. Pero sa ilang araw kong pabalik-balik, wala akong nakikita kahit isang tao na dumadating man lang. At napakalaking palaisipan nito sa akin.
Ang isa pang bahay na mas malapit din sa aming likuran, napansin ko naman na may malaking puno ng balete sa kanilang looban. At iniisip ko na lang na baka hinahayaan nilang lumaki ang ganong klaseng puno na nasa gitna ng kanilang bakuran. Halos hindi na ito kayang mayapos ng 10 tao. Nasa isip ko na lang na napakawardo naman ang mga taong ito. Natatakot tuloy ako sa kalagayan ng inay ko. Para kasi sa akin, hindi sila tao. Bakit ganun ang klase ng kanilang pamamahay? Hindi ko lubusang maisip na ang puno ng balete ay inaalagaan nila. Ang werdo talaga. Mataas pa sa bubungan ng mansyon nila ang punong balete. Ang mga ugat nito ay sobrang kapal na. At wala akong makitang tao. Gayong maaga pa naman. Saan napunta ang mga kaibigan ng inay? Hindi ako pinalaking mapanghusgang tao ng aking ama't ina. Pero sa pagkakataong iyon, kakaiba na ang aking nararamdaman sa 2 bahay pa lang na nakikita ko. At nasubaybayan ko pa nga sila ng ilang araw pa. Hindi ako tumigil sa pagmamanman sa kanila. Paminsan-minsan ay kinukulit ko ang inay. Tinatanong ko ang background ng 2 bahay na nasa likurang bahagi ng bahay namin. At ang laging sabi ng inay, huwag na ako mangialam sa buhay ng iba. Ang intindihan ko daw ay ang negosyo ko. Molo, hindi na ako natutuwa sa iyo ha. Ang dami mo ng tanong, nakakairita. Kung buhay pa ang ama mo, baka mapapagalitan ka nun. Pero inay, bakit may malaking puno ng balete sa bakuran ng bahay ng isa mong kaibigan? Ano yun? Pinalaki nila ng kusa ang punong yun? Ang werdo ha. At yung mag-asawa na kaklose mo, ang mamahal ng kanilang kagamitan. Lahat galing ibang bansa. Wala yun dito sa Pilipinas, nay. Mamahalin yun, inay. At paano nila naipasok sa Pilipinas yun? Inay, tao ba sila? Hindi ka ba natatakot sa kanila ha? Mulo, bastos ka ha. Pakialaman mo ay negosyo mo. Lubayan mo ang mga kaibigan ko. Matatanda na sila. Ano ba ang magagawa nila? Mayayaman sila. Alangan naman pag nakawan nila ako. Mulo, tama na ha. Ayaw kong pag-uusapan natin sila. Pasensya na inay ha, pero kahit naman siguro ibang tao magtataka eh. Sorry talaga. Sa isip ko na lang na mga oras na yon, hindi ko na lang ipapaalam kay inay ang pag-iimbestiga ko. Ang inisip ko pa, ang gagawin ko ay sa gabi na ako mag-iimbestiga para mas makalapit ako sa kanilang bahay. Sa isip ko, wala namang makakakita sa akin dahil kukonti nga ang kabahayan sa lugar namin. Kami lang ang nakatira sa lugar at hindi ko masasabing maraming pamilya ang mga kaibigan ng inay dahil wala nga akong nakikita. Natuloy lang ako sa pagmamatsyag kahit nakakatakot. Hindi ako sumuko dahil kailangan kong kumuha pa ng matibay na katibayan na hindi pangkaraniwang tao lamang sila. Baka ka kumaniwala ang inay sa akin at umiiwas na sa kanyang mga kaibigan. At ayaw kong mapahamak ito. Matanda ng inay at ako lang ang makakatulong sa kanya. Isang gabi nga, eto na nga ang pangyayaring hindi ko malilimutan. Ang aking nakita ng isang gabing maliwanag ang buwan. Tuwang-tuwa ako at makakalapit ako sa isa pang bahay ng kaibigan ng inay. Malayo-layo ito sa lupain ko. Nasilip ko na parang maraming ilaw ang puno na hindi ko alam ang tawag sa ganong puno. Malaki ang katawan nito na malago ang mga dahon. Muli, nagtaka ako. Bakit kaya nagpapalaki sila ng ganong puno sa mga bakuran nila? Gaya ng naunang bahay na nasilip ko, may malaki ding balete sa loob din ng bakuran nila. At ngayon naman, ibang puno naman ang nakita ko. At kakaiba naman ito dahil maraming ilaw sa katawan nito. Para bang may party o parang may birthdayhan o baka may halagang okasyong kasalan. Ganon ang nasa isip ko.
Ginoon kasi ang dekorasyon sa puno at abala ang lahat. Habang tumatagal ako sa aking pwesto, bigla na lamang dumami ang mga tao sa paligid ng buong bakuran nila. At ang malaking bahay ay halos mapuno na ng tao. Naghanap ako ng mga kotse sa paligid pero wala namang dumarating. Abay, saan dumaraan ang mga taong ito? Diyos ko naman, tao ba talaga ang mga ito? Bulong ko nun. Habang tumatagal na ako sa pwesto ko, nag-iiba na rin ang aking pakiramdam. Tumataas ang balahibo ko at isa-isa kong tinitigan ng mga bisita. Hindi sila kamukha ng tao. Mahaba ang kanilang mukha at balat. Para bang anak-araw sila. Sinasampal ko ang mukha ko at halos kurutin ko ang balat ko. Pagkakako nananaginip lang ako. Pero tunay lahat ang nakikita ko. Maya-maya lang, nakakarinig na ako ng malalakas na tugtugan at malalakas na tambol. Nagkakasiyahan na ang lahat at nakita ko ang mga kaibigan ng inay. Malikot ang mga mata nila at palingalinga sa paligid. Sa isip ko noon, baka nararamdaman nila ako or naaamoy nila ako. Dahil hindi nga sila tao. Muli kong tinignan ang malaking puno. Para bang may malaking butas sa gitna at parang doon lumalabas ang maraming tao. Diyos ko, hindi sila tao. Dahan-dahan akong kumilos at lumayo sa lugar. At pinilit kong walang dapat makakita sa akin. Halos gumapang na ako sa lupa papalayo. Hanggang sa marating ko kung nasaan nandun ang aking sasakyan. Umalis na ako at hindi na ako lumingon. At ang nasa isip ko pa rin ay ang kanilang anyo. Bulong ako ng bulong na hindi sila tao. Diyos ko. Nag-aalala ako sa kalagayan ng inay. Hindi ko malimutan ang kanilang muka. Mahaba ito na parang iba ang kanilang tenga. At ang kanilang buhok hindi kulay itim. Naghahalong ginto at kulay pilak. Sa edad kong iyon, hindi ko sukat akalain na makakakita pa ako ng ganong nilalang. Alam kong hindi pangkaraniwan ang aking nakita at walang maniniwala sa akin, lalo na ang inay. Pero paano ko aalisin sa aking isipan ang aking nasaksihan? Nakasaksi ako ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. At kahit pa sabihin gawa-gawa ko lang ang nakita ko. Pero totoong-totoo ang nakita ko. Hindi tao ang mga kaibigan ng inay. Nakauwi ako ng bahay at tulog na ang inay. Halos hindi ako nakatulog magdamag at panay ang silip ko sa balkonahin namin. Tanaw ko ang maliwanag na ilaw mula sa bahay na malayo naman sa amin. Pero ang liwanag, tanaw na tanaw ko pa rin. Kinabukasan habang kami ay nag-aalmusal ng inay, nahalata niya na para daw puyat ako at bakit daw. Titig na titig lang ako sa inay at nagdadalawang isip magtapat sa aking nalaman. Aba mo lo, ang mata mo parang wala kang tulog ah. May problema ba sa negosyo mo? Ilang araw ko nang napupuna para kang aligaga anak. Wala inay. Hayaan mo na ako ha. Okay lang po ako. Agad akong tumayo at nagpaalam na. Baka kasi kung ano lang ang masabi ko. Alam kong magagalit na naman ang inay sa akin. Mula ng araw na iyon na hindi naging normal ang buhay ko. Mahina kasi ako sa ganong klaseng problema. Lalo na't hindi pangkaraniwan. Iniisip ko na lang na baka naman nababaliw na nga ako. Pero paano naman mangyayari sa buhay ko iyon? Wala naman kaming problema ng inay lalo na sa pera. May negosyo ako at may ipon. Maganda ang takbo ng aking mga paupahan at wala naman akong naging problema, kundi ang mga kaibigan ng inay. Wala naman akong mapagsasabihan ng aking lihim dahil iisipin na lang baka nga nasisiraan na ako ng ulo. Gusto ko mang lumapit sa mga kamag-anak ng inay, pero ano naman ang sasabihin ko? Nakakita ako ng alien or nakakita ako ng mga nilalang na hindi tao. Baka sabihin nilang sa kakapanood ko lang yun ng Ben 10.
Ano ang itatawag ko sa kanila? Engkanto o mga lamang lupa na hindi naman ako naniniwala sa ganong klaseng nilalang. Napakahirap ng aking pagaramdam sa araw-araw na dumadaan. Ang iniisip ko ang kanilang anyo. Lagi ring nasa isip ko ay baka nasa bahay namin ang mga kaibigan ng inay na hindi naman mga totoong tao. Minsan gusto kong umuwi upang tignan kung ano ang ginagawa ng inay. Pero ang iniisip ko baka pag nakita ko ang mga kaibigan ng inay ay kung anong masabi ko sa kanila. At baka saktan nila ang inay. At ako naman, baka mamaya patayin nila. Ilang beses din akong pumasok sa simbahan at nagdadasal. Humihingi ako ng kasagutan sa Diyos. At sinasabi ko sa Kanya na tulungan ako. Dahil parang pinaglalaroan ako ng hindi tao. O yung tinatawag nating elemento. Habang tumatagal nga, nagtanong-tanong ako sa aming barangay kung saan ang bahay ni Kapitan. Gusto ko siyang makilala at gusto kong maging kaibigan nito. At baka sakali na sa kanya ako pwedeng magtapat ng aking lihim. Unang-una siya ang dapat kong hinga ng tulong dahil nasa loob ng kanyang pangangalaga ang aming lupain. At baka sakali na kilala niya ang mga mayayamang nakatira doon at alam nila ang background ng mga may-ari. Baka matulungan nila ako na maipaliwanag sa akin kung anong klaseng tao ba ang mga iyon. Sa ilang araw kong pagtatanong-tanong, nakarating nga ako sa bahay ni Kapitan. Medyo matanda na ito at senior citizen na rin. Mabait ito at hinarap niya ako. Sa una ay nakikiramdam muna ako. Baka hindi niya ako mauunawaan. Baka kung anong isipin niya sa pagkatao ko. Pagsakaling ipagtapat ko ang lihim ko. Sa awa naman ng Diyos, pagkaramdam ko kay Kapitan, mapagkakatiwalaan ko ito. Apo ka ng dating mayor ng bayan natin, hindi ba iho? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Kapitan, magandang araw po. Tatanong lang ho sana ako tungkol sa background ng mga kapitbahay ko. Okay iho, sandali. Kukunin ko ang logbook ko. Naka-file naman lahat sa akin ang nagmamay-ari ng malalaking bahay sa lugar mo. At mayayaman sila iho, mga American citizen, na halos ang karamihan sa kanila malawak ang lupain. At wala naman akong masasabi sa kanila. Ibig mong sabihin, Kapitan, walang nakatira sa mga bahay na malalaking iyon? Abay, wala iho. Baka 1970 pa at antigo na nga ang ilan doon eh. At natawag sa akin ang mga may-ari at kinakamusta nga ang bahay bakasyonan nila. Sabi ko naman may bago nga silang kapitbahay at kayo nga iyon. At apo ka ako ng dating mayor namin. Kaya wala silang dapat na ikabahala. Pero Kapitan, may mga tao po doon. Ang dami po nila. Pero hindi po pala sila totoong tao. At naging kaibigan pa nga ng inay ang mga may-ari daw ng mga malalaking bahay na iyon, Kapitan. Nakasaksi ako, Kapitan, na parang may okasyon sa isang bahay na may malaking puno sa bakuran nila. Nakakatakot po. Parang hindi sila tao. Sa sobrang excited ko sa pagkukwento kay Kapitan, nasabi ko lahat-lahat. Ang hindi pangkaraniwang pangyayaring nasaksihan ko. Nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Kapitan sa mga sinasabi ko. Hindi naman ako ipinahiya ni Kapitan. Sinabi niya sa akin na maraming ang hiwaga sa kapaligiran namin. Hindi rin niya masasabi kung totoo o hindi ang nakita ko. Ang masasabi lang daw niya, antigo na ang mga kabahayang iyon. At wala talagang nakatira doon. At yun daw ay kanyang mapapatunayan. Dahil unang-una siya daw ay barangay kapitan. At siya ang nakakaalam ng lahat ng mga taong naninirahan sa kanyang nasasakupan. Yan itong mga panahong ito ay may pakialam pa o pakabana ang isang kapitan sa baryo niya kung anong nangyayari sa paligid nila. Mabuti na lang at marunong bumagay si kapitan.
Hindi niya inisip na baka sira na nga ang ulo ko. Naisip ko din na mga oras na yon, parang may alam si Kapitan. Hinayaan ko na lang. Mahilig sa hayaan naman tong tao na to. Ang mahalaga, nakinig siya sa akin at nangako siya sa akin na pababantayan niya ang lugar namin. Kinuha ko ang number ni Kapitan at sinabi niya sa akin na oras na may makita akong uli kakaiba ay tumawag agad ako sa kanya at papupuntahan niya ako sa kanyang mga tanod. Kapitan, baka isipin mong sira ang ulo ko ha. Pero totoo po lahat ng nakita ko. Hindi po taong nakatira sa halos 3 malalaking bahay na iyon. Natatakot ako para sa aking inay. Baka saktan nila kami dahil alam ko na ang lahat. Okay, iho. Relax lang ha. Kung mababait naman sila ay wala kang dapat na ikatakot. Hayaan mo at paiikutan ko ang lugar na iyon sa mga tanod ko. Tatawagan agad kita pag may nakita silang kakaiba. Umalis na nga ako sa bahay ni Kapitan at alam kong nag-iisip si Kapitan kung ano bang klaseng tawa ko. Kaya lang alam niya na apo ako ng dating mayor namin. Kaya ginagalang niya lahat ng sinasabi ko. Hindi naman siguro ako gagawa ng basta-basta istorya lang. Alam ko rin naman na si Kapitan ay nauunawaan ako. At ramdam ko sa kanya na medyo nag-iisip din ito kung totoo ba ang mga sinasabi ko. Dahil kung tutuusin 1970 pa pala ang mga kabayang iyon. At nahalata ko rin naman na hindi na mga bago ang disenyo. Pero ang ipinagtataka ko, wala palang nakatira sa mga kabayang iyon. At halos lahat nasa ibang bansa na at American citizen na. Kung tunay ang aking nalaman kay Kapitan, halos magkakamag-anak pala ang nagmamay-ari ng mga malalaking bahay bakasyon ng iyon. Kaya naman nabuo sa isipan ko na baka pinamamahayan na ito ng mga elemento. At muling pumasok sa isip ko na totoo ba na may mga elemento sa mundo ng mga tao. Lalong naninindig ang aking mga balahibo. Para bang ako'y sumakit ang ulo. Agad akong umuwi ng bahay at kinumusta ko ang inay. Naabutan ko naman ito na wala namang ginagawa at walang bisita. Nakita ko rin na hindi na ganun kagarbo ang kanyang halamanan, pati mga gulayan. Kaya medyo naging kampante ako ng mga oras na iyon. Iniisip ko na baka buhat ng palagyan ko ng bakod ang aking lupain. Nahiya na ang mga nilalang na iyon na lumapit sa inay ko. Medyo gumaan ang kalooban ko, buhat ng mga kausap ko si Kapitan. Pero hindi pa rin nawawala sa isipan ko na bakit kailangang maranasan ko sa buhay ko ang makasaksi ng hindi pangkaraniwang senaryo. Isang araw nga nakatanggap ako ng tawag kay Kapitan at sinabi niya sa akin na wala naman daw kakaiba sa mga malalaking bahay bakasyunan. Halos napabayaan na nga lang daw at madumi na ang paligid at matataas na ang damo. Wala daw talagang nakatira sa 5 bahay na pinaikutan ni Kapitan sa kanyang mga tanod. Pero nangatwiran ako kay Kapitan na malinis ang paligid ng 5 bahay at alagang-alaga ito ng mga nakatira. Sinabi ko rin kay Kapitan na kung nakita ba ng mga tanod ang mga malalaking puno sa loob ng bakuran, lalo na ang malaking puno ng balete sa bahay sa likuran ng aking lupain. At sinagot ako ni Kapitan na walang ganon silang nakikita. Sinabi pa ni Kapitan na siya mismo ay magpapatunay na walang malalaking puno sa loob ng bakuran sa naturang 5 bahay bakasyunan. Sabay ibinaba ni Kapitan ang telepono. Ako ay nananatiling nakatulala. Ang tanong ko sa sarili ko, magpa-check up na kaya ako sa isang psychologist o psychiatrist? At baka sakaling may tama na nga ang utak ko. Hanggang isang araw, nadatnan ko ang inay na masama ang pagkaramdam. Agad kong itinakbo ito sa kakilala naming doktor. At wala namang nakitang ibang sakit. Kulang lang daw sa bitamina. At mukha daw stress ang inay ko.
kaya parang alam ko na ang dahilan. Iyan inay, bakit? Anong nangyari? Hindi ka na ba kumakain ng gulay? Puno naman ang ref natin ng pagkain ha. May karning baboy, may manok naman. May gatas ka naman. Bakit po kayo nagkaganyan? Ayaw mo daw kasi sa kanila anak, kaya nalulungkot ako. Mababait naman sila. Bakit ayaw mo sa kanila? Inay, makakausap ko sa inyo si Kapitan ha. Hindi po mga tao ang kaibigan mo. Mga imaginary friend mo lamang sila. Ang mga malalaking bahay na kapitbahay natin, 1970 pa nang walang nakatira inay. Hindi ka ba natatakot ha? Hindi tao ang mga kaibigan mo. Pinagsasabay mo mulo ha. Idadabay mo pa si Kapitan? Galing ako sa bahay nila, hindi lang iisang beses. Mababait sila at magaganda ang bahay nila. At mayayaman talaga sila. Mamahalin ang kanilang mga furnitures. Ang kanilang mga anak mababait. Bakit ka ganyan mulo? Nakakahiya kay Kapitan. Naninira ka ng tao. Galit na ang inay. Ramdam ko. At mataas na ang boses sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko siya papaliwanagan. Kaya agad kong tinawagan si Kapitan. Nagkataon naman na nasa kabayanan din siya ng mga oras na yon. At kami naman ay nasa klinik pa ng aming doktor. At doon nga nagharap sila. Maging ang doktor namin ay pinag-aralan ang kibo at kilos ng aking inay. At baka daw naman ay may sakit na itong Alzheimer disease. Pero sa kanyang pag-iimbestiga, walang ganong sakit ang aking inay. Nag-uusap ang dalawa at pinaliwanagan ni Kapitan ang inay at sinabi nitong bakanting bahay ang 5 bahay na nakapalibot sa aming lupain. At 1970 pang walang naninirahan doon. Wala ring taong naitala ang barangay na nakatira doon. Na dapat alam nila na may nakatira sa 5 bahay na itinuturo ng inay. Madam, relax lang ha. Kinausap na ako ng anak mo at agad kong pinapuntahan sa mga tanod ko. Wala naman madam, walang katao-tao at ang mga bahay doon lumang-luma na. Natawag sa akin isang beses sa isang taon ang ilang may-ari para mangumusta. Kaya alam kong wala silang pinatitira sa mga bahay nila. Pero tumaas ang boses ng inay at sinabi nitong sinisiraan lang ni Kapitan ang kanyang mga kaibigan. Pupunta tayo sa kanila, Kapitan, at ipakilala ko kayo. Mapapahiya ka sa kanila, Kapitan. Sinasabi ko sa iyo. Saad ng inay at mainit na ang ulo nito. Sige po, madam. Sasama ako sa inyo ng anak mo para matigil ang kwento mo na wala namang katotohanan. Nagpaalam na nga kami sa doktor namin at sumama sa amin si Kapitan. Binigyan na Doc ng mga gamot ang inay at sinabi nitong oras na magmali-mali na ang mga salita ng inay. Ibabalik ko na ito sa kanya at kailangan ko itong i-confine. Gulo, mukhang may kakaibang nangyayari sa inay mo. Iwasan mo munang iwanan itong mag-isa sa bahay niyo. Kung ako ang tatanungin, Alzheimer disease ang nakikita ko. Hallucination ang nararanasan ng inay mo. Salamat po, Doc. Hayaan niyo po at i-update ko po kayo, ASAP. Habang nasa daan, sa loob ng kotse na walang tigil ang inay, sinabi niya na super bait ang kanyang mga kaibigan. Mayayaman at lahat ng punla ng kanyang mga halamanan at gulayan ay galing sa mga taong iyon. Napapailing na lamang si Kapitan at naaawa sa aking ina. Hindi rin kasi niya makontra ang mga sinasabi ng inay. Kailangan niyang pakibagayan ito. Dahil ako man litong-lito na sa mga sinasabi ng inay. Sinabi pa ng inay na ang mag-asawang nasa likurang bahay namin ay may mga anak na mga profesional na sa ibang bansa. Sinabi pa ng inay na pagkasama niya ang mga ito, lumalakas ang kanyang pakaramdam. Lagi silang nagtsatsaa sa kanyang kubo
at masaya silang nagkukwentuhan. Talagang mapapahiya kayong dalawa at ikaw Mulo. Humingi ka kaagad ng paumanhin sa kanila ha. Hindi ka namin pinlaki na maging isang bastos na tao. Matanda ka na. Dapat pa ba tayong humantong sa ganito? Pati si Kapitan na abala pa. Napatitig na lang sa akin si Kapitan. Dahil hindi malaman ni Kapitan kung saan ang gagaling ang mga kwento ng inay. Hanggang marating na nga namin ang lugar, inisa-isa namin ang mga kabahayan. At tama nga si Kapitan. Araw noon, katanghali ang tapat. At kitang-kita ko na napakarumi ng paligid. At napakatataas na ng damo. Walang malaking punong balete sa likuran bahay ng kaibigan ng inay. Wala rin ang malalaking puno na nakitaan ko na may maraming ilaw ng gabing iyon. May nagkakasayahan pa nga at kitang-kita ng dalawang mata ko ang lahat. At ngayon ang tumambad sa amin ay lumang bahay na antigo na wala ang mga mamahaling kasangkapan. Maging ang inay napaupo na lang at napatitig sa akin. Pero anak, hindi ganito ang bahay na ito noong pumunta kami dito noon. Nababaliw na ba ako anak ha? Kapitan, paumanin po. Pero bakit po ganon? Asan ang mga kaibigan ko? Kapitan, ako man po. Gabi noon, ang daming tao dito at kakaiba ang kanilang anyo. Parusahan man ako ng Diyos, hindi po ako gumagawa lang ng kwento. Mukhang pinaglalaroan kayo ng mga engkanto, madam. Noon pa man, wala pang kabahayan dito. Kwento ng ina ko, may nakikita na daw dito na malalaking bahay ang mga tao. Kaya takot silang mapadako dito. Ang sabi nila, bahay daw ng mga engkanto. Napakayabong nagubatan ito noon at may malalaking puno ng balete. Naging maganda ngayon ang lugar na ito dahil dinaanan ng National Highway ng gobyerno. Ang kutob ko sa lugar na ito ay tahanan nila. Baka nga po nauna pa sila sa atin. Kaya kung ano man ang naranasan mo, walang masama. Dahil naging kaibigan mo sila at hindi sila masama. Ni Kapitan. Tama nga ako. May alam si Kapitan. At magaling siyang pinuno ng aming barangay. Hindi niya kami pinahiya. Bagkus sinamahan pa niya kami sa lugar para maliwanagan kami ng inay. Nalungkot ako sa naging reaksyon ng inay. Napaluha ito dahil sa tagal nga naman ng kanilang pagsasama ng kanyang mga mahiwagang kaibigan. Siguro nga ay naging lubos na matalik niyang kaibigan ng mga ito. Napalingon-lingon pa ako sa paligid at talagang wala akong makitang bakas na may naninirahan sa mga bahay na iyon. Hindi tumigil sa Kapitan at inisa-isa namin pasukin ang 5 kabahayan ng mga Antigona. Malalaki ang haligi ng bahay nila. Nahalatang matagal na nga itong ginawa. Walang katao-tao at ang iba bahagi pa ng bahay ay halos sira na. Pero nung gabing makita ko ito, hindi ganoon ang aking nakikita. Magandang kabahayan, malalaking antigong gamit, at hindi maalis sa isip ko ang napakalaking punong mahiwaga na umiilaw na ang kutob kong iyon ang kanilang portal. Maging ang inay ay tumayo at bumulong at nagpasalamat ito sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa maikling panahon ay naging tapat niyang karamay ang mga ito. Mahiwaga man kayo mga kaibigan ko. Pasyensya na kayo sa akin. Maging ang anak ko ay inihihingi ko ng kapatawaran sa inyo. Malungkot ako dahil halong takot at pagtataka ang aking nararamdaman ngayon. Kung ano man kayo, sana man natili ko kayong kaibigan. Naunawaan namin ni Kapitan ang lahat at nakiusap sila sa aming mag-ina na huwag nang palakihin pa ang kwentong iyon. Ilihim na lang daw namin dahil ang ilan daw naming kabarangay ay may iba ring kwento tungkol sa mga engkantong naninirahan doon. Dahil noon pa daw unang panahon, tumutulong na ang mga ito sa mga tao doon. Kaya sinabi ko sa inay na huwag nang matatakot.
Ako man, inalis ko na ang takot sa aking isipan at inisip ko na lang na kagaya namin sila na nilikha rin ng Diyos. At siguro nga sa kinatatayuan namin ng tahanan, baka sa kanila pa ito. Pwedeng sa ilalim ng lupa ay pwede rin naming mismo sa kinatatayuan ko ay andun sila. Sinabi ni Kapitan na umuwi na daw kami at sana daw alisin na namin sa isipan namin ang takot tungkol sa mga nilalang na hindi namin nakikita. Kung tutusin, maswerte pa nga kayo, iho. May mahiwaga kayo mga kapitbahay. At ikaw naman, madam. Hayaan mo lang sila. Matatanda na tayo at walang masama kung may kaibigan tayong elemento. Tama ka po, Kapitan. Dahil ako mismo ang makakapagpatunay na mabubuti sila. Lalo na ang mag-asawang nakatira dyan. Si Gio at Isa na mabubuting nilalang. Walang ibang ibig kundi kapayapaan. Lagi silang nakaalalay sa aking halamanan. Salamat mga kaibigan ko. Pasyensya na kayo sa aming mag-ina. Bigla namang lumakas ang hangin na para bang humaplo sa mukha namin ng inay. Nararamdaman din iyon ni Kapitan at bumulong ito na pasyensya na at nakakaabala na kami sa lugar. Alam kong bumubulong si Kapitan at may mga sinasabi pa ito. Pagkatapos nito ay umalis na kami ng payapa. At ako yung mingiri ng paumanhin sa kanila at sinabi kong anuman ang aking nasaksihan ay sa akin na lamang iyon. Kaya ngayon, hindi ko nababanggitin ang lugar. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga nila sa aking ina. Sakay na kami ng kotse papalayo. At para bang naririnig ko ang mga tambol at masasayang tugtugin na parang masaya na rin ako. At masarap sa aking pakiramdam na marinig iyon. Wala akong kilabot na nararamdaman. Habang naririnig ko ang tunog na iyon, siguro ipinaparating nila sa akin na okay lang sila at nauunawaan kami ng inay. Napakahiwaga talaga ng buhay. Masaya na ang mga kaibigan ng inay. Natuldukan ang lahat. Malamang gusto din nilang malaman na namin ang totoo. Kaya lang nahihirapan sila kasi nga hindi naman sila tao. Alam kong andon sila at nakikita nila kami at naririnig. Kaya buhat ng araw na iyon, naging payapa ng lahat. Pag nagkikita kami ni Kapitan, napapangiti na lang ito at bumubulong na kumusta na ang mga kaibigan namin. Sinasabi ko naman na araw-araw akong wala at sa palagay ko, nakakasama pa rin ng inay ang mga ito. Sinabi rin ni Kapitan na hayaan ko na daw ang inay ko dahil wala namang masamang mangyayari sa kanya. Huwag na kayong matakot, Mulo. Uwi ka na pa ng matatanda dito sa barangay natin. Marami daw guminhawa ang buhay noon. Mukhang tinutulungan ng mga engkanto. Kaya maswerte kayo. Sige na, Mulo, ang usapan natin ha. Tayo lang dalawang makakaalam ng lahat. Mag-iingat ka. Hindi man kayo maniniwala. Pero mukhang pinaganda nga ng mga kaibigan ng inay ang buhay ko. Lalong lumaki ang aking negosyo. Maging ang aking mga paupahan ay nadagdagan pa. At ang nakakapagtaka pa ay hindi na kami nagkakasakit ng inay. Ang mga kamag-anak ng inay ay patuloy na pumupunta sa bukid namin at humihingi ng mga halamang gamot at mga gulay. Bumalik na sa sigla ang katawan ng inay. Takang-taka nga ang doktor namin at inalisan na ang inay ng mga gamot para sa alta presyon at pinalitan ng mga vitamins. Sa araw-araw na kasama ko ang inay, wala ang lungkot sa kanyang mga mata. At ganon din ako. Hindi ko matandaan na nakaramdam pa ako ng takot at lungkot. Kahit araw-araw ay abala ako sa aking negosyo, sa tingin ko, inaalagaan na nga kami ng inay. At isang araw nga, humiling sa akin ang inay. At sinabi nitong ipapatibag ko ang mga pader na nakapalibot sa lupain namin.
at palitan ko ng bakod na makikita namin ang kabilang lupain namin. Para daw maginhawa ang paligid at makapasok ang sariwang hangin. Ayaw ko nang makipagtalo pa si inay. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin. At yun nga, ura-urada, agad ko ngang ginawa ang gusto niya. Tinawagan ko ang kaibigan kong engineer. Sinabi kong ipapatibag ko ng pader na bakod namin at papalitan ng bakal. At ano na naman daw kaya ang plano ko. Natatawa pa ito. Sinabi ko sa kanya na susundin ko ang inang reyna ko. At ang gusto nito ay ang bakod na kita ang kabilang bahagi o tanaw ang aming mga kapitbahay. Nangyari na nga ang gusto ng inay at napakaaliwalas na muli ng aming paligid. Para bang gustong-gusto ito ng mga bulaklak na tanim na orchids ng inay. Dumadami lalo ang bulaklak nila at para bang kay bangulagi ng paligid namin. Nakilala na pati ang inay sa lugar namin at dinadayo na ang mga orchids nito. Ayaw naman itong ipagbili at lahat ng pumupunta ay binibigyan niya ng punla. Tinatanong ko ang inay kung bakit ayaw niyang ipagbili upang may income siya. Pero sinagot niya akong ayaw ng mga kaibigan niya. Anak, ayaw ng mga kaibigan ko. At ang bili nila, huwag daw nating ugaliin na sumasamba sa salapi. Ayaw daw nila ng ganoon. Tsaka anak, alam mo na ang ibig kong sabihin ha. Basta masaya ang inay mo. At mananatili tayong masaya kasama sila. Nagkatawanan na lang kami ng inay at niyakap ko ang aking ina at hinalikan ko sa noo. Nauunawaan ko na siya at panatag na ang kalooban ko. Maging ang mga kamag-anak nga ng inay ay natutuwa dahil nag-iba na daw ang trato ko sa inay. Para daw sinusuportahan ko na ang gusto ng inay. At kahit wala silang alam, umiti na lang ako at sinabi kong, oo nga. Gusto ko nang suportahan ang alamanan at gulayan ng inay hanggat kaya pa niya. Ganyan nga mo, Lo. Dapat lang na ganyan ang pananaw mo dahil kayo na lang ng inay mo ang magkasama dito at matanda na ang inay mo. Suportahan mo na lang. Ngumiti na lang ako sa tiyahin ko at inisip ko kung alam niyo lang ang lahat. Baka matakot na kayong bumalik dito. Maniwala man kayo o hindi. Minsan, Sir Casper, rinig na rinig sa aming balkonahe ang malalakas na tambol, ang tawanan, sigawan ng mga elemento, halakhakan, na para bang walang humpay na kasiyahan. Masayahin pala sila at mahilig sa party, kaya lang walang kulafo. I-joke lang. Sarap sa tenga nang marinig ang kakaibang tunog na iyon. Dati nangingilabot akong marinig iyon. Pero napalitan ito ng saya at kay sarap na sa pakiramdam. Sir Casper, hindi ko man natatanaw ang maliwanag na ilaw. Alam kong sinadya na nilang hindi ko makita. Pero rinig na rinig naman namin ng inay na nagkakasayahan ang mga kaibigan naming engkanto. Masaya kami ng inay habang nagkakape sa balkonahe namin at nagkikinig sa kasayahan nila. May pagkakataon din na sa paggising namin sa umaga, sumisimoy ang halimuyak ng napakabangong bulaklak na para bang sinasadya nilang ipapaamoy sa amin ng inay. At iyan, Sir Casper, ang nagbibigay lakas sa amin sa araw-araw. Babatiin pa nga ito ng inay at magpapasalamat siya habang nag-i-exercise ang inay sa balkonahe. Napakasayang tignan ng inay. Alam ko na patuloy siyang inaalagaan ng kanyang mga kaibigan. Ako naman ay walang iniisip na problema sa araw-araw. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang aking kwento ng buhay. Kapiling ang mga nilalang na mas mabubuti pa kumpara sa kapwa-tao nating kasama sa araw-araw. Nahandang gawan tayo ng masama pag wala nang makuhang pakinabang sa atin. Tandaan po natin, Sir Casper, gasgas man ang salitang ito, ay muli kong uulitin.
Igalang po natin ang mga nilalang na hindi natin nakikita dahil sila man ay nilalang din ng Diyos. At isa pa, pahabol ko ulit ha. Alam mo bang marami ng engkanto ang nalulungkot ngayon? Kasi mas pinili nila na manirahan sa Pilipinas kasi nandito ang pinakamagagandang mga lugar o mga tanawin at pwede nilang pagtataguan. Pero wala, nalulungkot sila dahil marami na mga ilog ang hindi na malinaw ang tubig. Dala ng mga abusadong tao o ano paman. Basta, kung iyong mapapansin, dating mga ilog dagat na malilinis, yung malilinaw, nagiging kulay kape na o tsokolate. Doon sila nalungkot. At alam niyo ba, taon-taon sila gumaganti sa pamamagitan ng kalikasan. Yun lang po at maraming salamat. Wakas. Magandang araw po, Sir Casper. At sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Abin. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari ito taong 1997. Hindi ko alam kung malas lang ba talaga ako o sadyang mapilit lamang ako sa mga bagay na hindi dapat. Kasama ko ang nakababata kong kapatid na si Tonton. Nang magbakasyon kami sabay nila Lola Aurelia sa isang baryo na parte ng Bohol. Pinakiusapan ako ni nanay na dalawin na muna naming dalawa ni Tonton si Lola Aurelia at bantayan. Na-stroke kasi ito. 2 linggo na ang nakalipas. Bago pa man kami sumakay ng sasakyan pabiyahing Bohol, ay may kakaiba nang nangyari, Sir Casper. Habang papasok kami sa terminal, may itim na pusa mamarang sa dinadaanan namin. Tumigil ito sa harapan namin, kaya't kamuntikan ko pang masagi ito. Napamura pa nga ako ng mahina at tinaboy ang pusa. Mabilis namang kumaripas ng takbo ang pusang iyon, mga kaswang. Kaya't nagpatuloy na kami sa paglalakad ni Tonton. Ngunit nakailang hakbang pa lamang kami, ay may matandang babae na naman ang sumagi sa akin. Natigilan ako sa paglalakad at walang wisyong tumingin sa matandang mukhang kulobe. Ano ba yan, manang? Dapat tumingin kayo sa dinadaanan ninyo. Nakakasagi kayo ng tao. Reklamo ko pa sa matanda. Huwag na kayong tumuloy sa pupuntahan. May mangyayari sa inyong hindi maganda. Oras na tumuloy kayo. Nagtinginan kami ni Tonton at kumunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng matanda. Sa halip ay nagpatuloy na lamang kaming naglakad ni Tonton at hindi na nilingon pa ang matandang nagbigay sa amin ng babala. Sa isip-isip ko, hindi lang pala mukhang pulubi ang matandang iyon dahil baliw rin pala. Habang naglalakad ay tinanong ako ni Tonton kung ano raw ang ibig sabihin ng matanda. Bakit sinabi nitong huwag kaming tumuloy sa pupuntahan? Huwag mo nang intindihan ang sinasabi ng matandang yon. Baliw ang taong yon kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Sagot ko sa kanya. Pagkarating namin sa mismong baryo kung saan nakatira si Lola Aurelia, Sir Casper, nakaramdam agad ako ng katahimikan. Hindi ito yung tipikal na baryo na maingay sa hapon at may mga batang naglalaro sa kalsada. As in talagang sobrang napakatahimik ng buong paligid. Kaya't nakakapanibago uli sa pagkaramdam. Sanay na sanay kasi kaming magkapatid sa maingay at magulong lugar. Naglalakad pa kami ng bahagya bago narating ang bahay ni Lola Aurelia. Kaagad na kumatok ako sa pintuan at nakailang beses pang tinawag ang pangalan ng abuela namin. Sino yan? Boses ng babayang naririnig ko mula sa loob ng bahay. Agad naman akong nagpakilala at sinabi kong apo ako ni Aurelia. Kasama ko ang kapatid ko at dadalawin namin si Lola. Narinig kong nagsalita uli ang babae sa loob ng bahay. Sinabi nitong pihitin umano namin ang seradura
at pumasok kami. Nang pumasok na nga kami sa loob, una kong nakita si Lola Aurelia. Nakahiga siya sa banig at halatang nanghihina na, habang pinapahira ng langis ng isang babaeng hindi ko kilala. Napansin ko kaagad ang kagandahan ng dalaga at parang may lahi siyang banyaga. Hindi mo na kami lumapit kay Lola Aurelia dahil hindi pa siya tapos na nilagyan ng langis ng dalaga. Matapos itong lagyan ng langis, ay tsaka pa lamang kami lumapit dito para magmano. Kumusta na po kayo, Lola? Pasensya na po kung ngayon lang kami nakadalaw. Wika ako kay Lola habang inalalayan itong makaupo. Ayos lang naman. Ako apo. Medyo sinusumpong lang ng sakit nitong mga nakaraan. Sagot niya matapos niyang umubo at medyo hirap nang magsalita. Sinabi ko kay Lola Aurelia kung ano talaga ang sadya namin at bakit kami biglang nagbakasyon sa bahay niya. Nagpasalamat naman ang matanda at ipinakilala kami sa dalagang nagngangalang Miranda. Nalaman ko ring si Miranda ang paminsan-minsang umalalay kay Lola Aurelia kapag sinusumpong siya ng sakit. Nasa kabilang baryo pa kasi ang iba naming kaanak at may kalayuan na rin iyon. Kaya tanging ang dalaga lamang ang madaling matawag ni Lola kapag may kailangan siya. Pinasalamatan ko ang kabutihang ginawa ng dalaga kay Lola. Sinabi ko sa kanya, kami na ng kapatid ko ang mag-aalaga sa abuela namin. Ngumiti naman ang magiliw at tumugon ito. Sa totoo lang, Sir Casper, habang sinusulyapan ko ang dalaga, ay hindi ko maipagkakailang maganda siya. Matangos ang ilong, mahaba ang pilikmata, at mapula ang labi kahit walang lipstick. Pero kahit ganoon ay napapansin kong parang may kung anong kakaiba sa aura ng dalaga. Nagkwentuhan kami saglit ng dalaga bago siya nagpaalam na uuwi na. Ihahatid ko na sana siya pero ayaw niya. Sa susunod na lang raw. Kasi may daraanan pa siya bago dediretso sa bahay niya. Sige, sa susunod na lang kita ihahatid. Maraming salamat ulit sa ginawa mong pag-aalaga kay Lola, ha? Tugon ko at sinamahan lamang siya hanggang sa pintuan ng bahay. Unang gabi pa lamang namin sa baryong iyon, Sir Casper, ay nakaramdam na ako ng hindi maganda. Maagang natulog noon si Tonton at si Lola naman ay dinalhan ko ng tubig sa silid nito. Narinig ko kasi siyang panay na naman ng ubo. Lola, kapag may kailangan ka, nasa kusina lang ako, ha? Lilinisan ko na muna ang pinagkainan natin saglit. Paalam ko dito. Makalipas ang ilang sandali, habang nililinis ko ang kusina, nagulat ako nang bigla akong makarinig ng malakas na lagabog sa bubungan. At para bang may malaking bagay ang bumagsak. Narinig kong gumulong iyon papagsak sa gilid ng bahay. Kung kaya naman mabilis akong napatingala at nagmadali ang pumunta sa bintana para silipin kung ano iyong naririnig kong kalabog. Pagbukas ko ng bintana ay may nakita akong bulto ng isang babae ang nagmamadaling tumakbo papunta sa talahiban. Pero bago pa man iyon tuluyang sumuong sa masukal na talahiban, ay saglit iyong tumigil at tumingin sa gawi ko. Bahagya pa akong natulala nang makita ko ang namumulang mga mata nitong nanlilisik. Hindi kaagad ako nakapagsalita mga kaswang dahil sa takot na nararamdaman. Para akong naistatwa habang sinusundan ng tingin ang nilalang na tumatakbo ng papalayo. Kuya, anong ingay ba yon? Disturbo eh. Kasarap-sarap na ng tulog ko. Bigla-biglang may lumalagabog. Untag na tanong sa akin ni Tonton nang malingunan ko siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yon. Tanging nasambit ko na lamang.
Dahil maging ako man ng mga sandaling iyon, Sir Casper, ay hindi makapaniwala sa nakita ko. Nang gabing iyon nga ay hindi ako nakatulog kaagad. Kahit na napagod ako sa biyahe ay ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Kaya awan ba kung bakit ganoon ang nangyari sa akin. Paulit-ulit pa rin pumapasok sa isipan ko ang tungkol sa nakita ko. Hindi ko alam kung anong klaseng tao iyon. Panakanakang tumitilaok na ang mga manok bago pa man ako dinalaw ng antok. Paggising ko kinabukasan, ramdam ko pa rin ang kabog ng dibdib ko mula sa nangyari kagabi. Bumabalik pa rin sa isipan ko ang tungkol sa nakita ko. Bumangon ako at lumabas ng silid. Nadatnan ko si Tonton sa kusina at nagluluto. Pasensya ka na, tol. Tinanghali ako ng gising eh. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya habang nagtitimpla ng kape. Gising ka na pala, kuya. Mukhang hindi ka yata nakatulog ng maayos kagabi kaya hindi na kita ginising pa ng maaga. Anya. Umiling ako at nagsinungaling na lamang sa kanya. Kaya sinabihan siyang namamahay yata ako. Kaya hindi kaagad ako nakatulog kagabi. Namamahay o natatakot ka lang kagabi doon sa kumalabog ng malakas? Ayaw pa magsabi ng totoo. Natatawang biro pa nito. Sinaway ko siya at sinabihang namamahay lang talaga ako. Yun lang, wala nang iba pang dahilan. Kilala niya naman akong hindi mahilig makitulog sa kung saan-saan. Habang nagpapalitan kami ng usapan ni Tonton, ay nagulat kami at sabay pang napalingon nang may magsalita sa likuran namin. Ikaw pala, Miranda. Tara, kape. Nakangiting aya ko. Ngumiti ang dalaga at tumanggi sa paanyaya ko. Siya nga pala, may dala akong ulam ni Lola. Ako ang nagluto nito. Saad niya sabay abot ng baunan. Nako, nag-abala ka pa. Nakakahiya naman, pero salamat ha. Nahihiyang wika ko tinanggap ang baunang may lamang ulam. Matapos siyang iabot ang pagkain ay tinanong ni Miranda kung nasaan si Lola Aurelia. Sumagot naman ang kapatid ko at nagwikang nasa kwarto pa si Lola. Lumabas lang iyon kanina para mag-almusal. Pupuntahan ko na lang si Lola sa kwarto niya. Titignan ko lang at kamustahin kung gumaan na ba ang pagkaramdam niya. Ani pa ng dalaga at nagmandali na nga itong naglakad papunta sa kwarto ng abuela ko. Kinatanghalian noon habang nag-uusap kami ni Miranda ay nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa nakita ko kagabi. Napansin kong saglit siyang natigilan at para bang nag-isip. Sa palagay mo, ano kaya iyong nakita ko? Alam mo kasi, sa tanang buhay ko, noon lang ako nakakita ng ganun. Pahayag kong saad kay Miranda. Aswang ang nakita mo. Mabuti na lang at hindi ka lumabas ng bahay kagabi. Wika niya na halos pabulong na lang. Aswang? Teka, sigurado ka ba? Tumango ang dalaga at nagwikang, siguradong sigurado umano siya. Aswang ang nakita ko at kung nagkataong lumabas ako kagabi at hinabol ang aswang, tiyak may kinalalagyan na ako ngayon. Walang awa kung pumatay ang aswang. At alam mo bang kadalasan sa mga binibiktima nila, iyong mga taong may sakit at may bagong dayo. Malakas ang kutob ko, kung kaya nagawi dito sa bahay ni Lola ang aswang dahil may mga bagong dayo. Seryosong sabi ni Miranda. Dagpa niyang saad, Sir Casper. Malas na lang raw nung aswang dahil may mga nilagay siyang pangontra sa kabuuan ng bahay ni Lola Aurelia. Kaya kaagad iyang tumakbo papalayo. Pero wag umano kaming pakampante dahil babalik at babalik ang aswang na yon. Hahanap ito ng paraan para tuluyang makapasok sa loob ng bahay. Kailangang magdagdag pa ako ng mga pangontra. Mahirap na at baka mamaya
bigla na lang bumalik ang aswang na yun. Natulala ako sa mga sinasabi ng dalaga. May halong pagtatakang naitanong ko sa isipan kung bakit parang ang dami niyang alam tungkol sa mga pangontrang sinasabi niya. Tsaka yung tungkol din sa aswang. Bakit parang nakaranas na siya o nakakita ng aswang? Sa estilo kasi ng pagkukwento niya, parang hindi baguhan pagdating sa pagkukwento tungkol sa aswang. Gusto ko sanang itanong kay Miranda kung bakit parang ang dami niyang alam pagdating sa aswang at sa mga pangontra. Bakit pakiramdam ko ay hindi siya ordinaryong dalaga lang? Pero naunahan ako ng hiya, Sir Casper. Kaya pinili ko na lamang ang manahimik. Sa kinahapunan ng araw na iyon, ay may mga kinuha si Miranda sa bahay niya. Pagkabalik nga niya ay may mga kung ano-anong tuyong dahon at mga langis ang bitbit niya. Mabilis ang ginawa niyang pagkilos. Pinaghalo niya ang lahat ng sangkap at inilagay sa 4 na sulok ng bahay. Pinatungan niya ito ng peraso ng uling at binalot sa pulang tela. Sa bawat sulok, binibigkas niya ang salitang hindi ko maintindihan. Sa bawat pagbigkas niya ng mga katagang hindi ko maintindihan, ay tila ba may humahaplo sa malamig na bato ko. Nung matapos niya na ang lahat asikusuhin ang mga dapat gawin, ay hindi na ako nakapagbigil pa. Tinanong ko na talaga ang dalaga tungkol sa mga ginagawa niya. Maghahalong bagamangha at hindi makapaniwala ang nararamdaman ko. Matapos magkwento ng dalaga, dahil ayon sa dalaga mga kaswang, anak umano siya ng magaling na albularyo at sa kanya iniwan ang lahat ng kagamitan ng kanyang ama. Noong sabay na namatay sa trahedya ang mga magulang niya. Tulad namin ay dayuhan lang din siya sa baryo noon at sa katagalan nga ay napagpasyahan niya na manirahan doon. Kaya rin siya naging malapit sa abuela ko dahil naaalala niya kay Lola Aurelia, ang abuela niyang ilang taon na ring yumao. Nalungkot ako nung sabihin sa akin ng dalagang pinatay ng mga hindi nakikilalang tao ang mga magulang niya. May kagalit raw kasi ang kanyang ama noon. Isang maimpluwensyang tao ang nagpagamot sa kanyang ama at tinanggihan ito. Dahil ayon sa kanyang ama, kaya binarang ang taong iyon. Dahil malaki ang naging kasalanan nito doon sa taong nagbabarang. Dahil sa ginawa nitong pagtanggi, kung kaya nagalit ang lalaki. At iyon din ang dahilan kung bakit ipinapatay sila. Pinatakas siya ng kanyang ama ng gabing mangyari ang trahedya. Kaya nananatili pa rin siyang buhay, magpasa hanggang ngayon. Nasa edad 16 pa lang siya noong mangyari ang trahedya. Kaya't wala siyang kakayahan para iligtas ang mga magulang niya. Kung tutuusin nga, ayaw niyang umalis ng gabing iyon. Dahil mas pipiliin niyang mamatay, basta't kasama niya lang ang pamilya niya. Pero pinilit siya ng kanyang ama na lumayo. Matapos niyang magkwento, ay saka pa lang ako nalinawan. Nang sumapit ng 9:00 ng gabi, tahimik na ang buong paligid. Pero may nararamdaman akong kakaibang presensya. Daan-daan na ring lumalakas ang ihip ng hangin, na para bang may paparating na bagyo. Hindi umuwi si Miranda sa bahay niya ng gabing iyon. Dahil ayon sa kanya, kinutuban siyang babalik ng gabing iyon ang aswang. Hindi nga siya nagkamali, Sir Casper. Dahil makaraan lamang ang ilang minuto, ay nakarinig kami ng malakas na pag-atungal sa labas ng bakuran. Para iyong pusang naghahamon ng away. Sa hindi mawaring dahilan, ay biglang nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. At nakakaramdam ako ng takot sa sarili. Pero ganun pa man ay mahigpit kong hinawakan ng itak na binigay ni Miranda. Samantalang si Lola at Tonto naman ay magkatabing nakaupo lamang habang nakikiramdam sa paligid. Hanggang sa maya-maya pa ay biglang bumukas ang bintana
na siyang labis na ikinagulat ko. Nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong kamay ang sumuot sa bintana. Saktong pagsilip ng napakapangit na nilalang sa bintana ay mabilis namang isinaboy ni Miranda ang hawak-hawak niyang langis sa pagmumukha ng aswang. Napasigaw ang nilalang sa sakit. Kumawala ito at mabilis nang kumaripas ng takbo papalayo. Patayan ni mo oy. Bisag daghan akong gibutang nga pangontra. Gusto jud ka mo sulod dire. Gutom na jud ka ha. Wala kay labot sa mga pangontra nako. Ngayon, nautas ka tuloy. Tanaw na lang nato kung may naong ka pang ikaatubang bukas. Samot na sa mga taong nagpuyo din he. Mahabang saad ni Miranda sa nilalang. Kala ko nga ay Latin iyon. Yun pala ay salita nila. Tanging malakas na pagnawa na lamang ng isang matandang babae ang narinig namin. Palayo iyon ng palayo hanggang sa tuluyang mawala sa pandinig namin. Nang gabing iyon, hindi na bumalik pa ang aswang. Inaumagahan, bumuti-buti na ang lagay ni Lola. Pero patuloy pa rin siyang ginagamot ng dalaga. Lumipas ang ilang gabi mga kaswang ay wala na akong nararamdamang kahit na ano. Hindi na rin ako nakakarinig ng mga kakaibang pag-atungal. Hanggang sa tuluyan ng gumaling ang abuela ko. Habang tumatagal ay unti-unti nang nakikilala bilang manggagamot din ang dalaga. Pero pili lamang ang mga taong ginagamot niya at nag-iingat siya. Dahil baka mamaya ay matulad siya ng kanyang ama. Ang magiging kapalaran niya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po. Pasensya na kayo kung hindi ko masyadong nahabaan. Hindi ko nasunod ang request mo. Pero gayon pa man sana ay maitampok mo pa rin ito. Salamat po.